A day in my life as a 6 months At pregnant. ngayon, magtratrabaho muna tayo kasi nga wala tayong magawa dito sa Kaya bahay. for the go muna tayo dito ngayon. Magtratrabaho muna tayo kasi wala tayong magawa dito sa At bahay. dito muna tayo ngayon sa aming higaan kasi yung unang-una ko kasing ginagawa kada umaga. Ito talaga. At so ngayon, magtutupi muna tayo ng mga kumot natin tsaka mga una natin. Kaya trabaho muna tayo for the go. Bawal ngayon. naman tayo mapagod kasi magiging nanay na tayo, di ba? Mararanasan na rin natin yung mga naging napagdaanan ng mga magulang natin. Kung gaano kahirap yung magbuo ng isang pamilya. Dapat pag dumating ka na sa puntong ganyan yung magiging kahantungan ng buhay mo, magiging matyaga ka na lang talaga kasi magiging magulang ka na. Anong hirap ang hamon ng buhay, dapat kakayanin natin. Sabi nga ng mga magulang natin, pag sumunod ka daw sa luho nila, magiging okay daw yung kapalaran mo. Kaya dapat kayo sumunod kayo sa mga magulang niya para hindi kayo matulad sa amin. Hindi naman kasi lahat ng tao perpekto dito sa mundo, kaya dapat maging matyaga ka lang. Katulad sa amin, nagiging matyaga kami sa hamon ng buhay, kinakaya na magiging anak na kami. Dapat kapag may nagpapaaral sa'yo na hindi napapagod, dapat mag-aaral ka rin ng mabuti. Kasi sa susunod na araw, hindi mo na mamalayan, graduated ka na pagkatapos ikaw naman yung tutulong sa magulang mo. At speaking of magulang, nandito si Mama. Wow! Ang ganda-ganda naman ito, Kuwete! Baba, yung anak ko, Peng? Speaking of magulang, pumunta nga si Mama sa amin. Ganyan lang talaga si Mama, guys. Madaldal, mabungera. Pero kahit ganyan yan, mahal na mahal namin ng mga kapatid ko yan. Sino bang hindi nagmamahal sa isang magulang? Ang pagmamahal nila ay halos lahat nila ibuhos nila sa atin. Si Mama nga parang excited pa nga sa akin eh. Saya-saya niya kapag may apo na siya. Kahit umiba man yung landas natin, at least naging mabuti tayong anak sa kanila. Hindi tayo nakakalimot sa kanila. Kasi alam nila kung anong hirap ng magiging magulang na rin. Kaya lagi niya akong binibigyan ng tips niyan kapag nagiging magulang na daw kahit mabungangera si Mama, madaldal, mahal na mahal pa rin namin ng mga kapatid ko yan. Kahit may mga pamilya na kami, tinuturuan niya pa rin kami ng mga advice na mabubuting kahit asal. Ganyan si Mama, kahit nag-aaway kami ni Jordan yan, hindi yan kumakampi kahit ganyan yan, pantay-pantay yung paningin yan sa amin. At ayun nga, tapos na ako maglipit ng mga gamit. Sabi ko kay Jordan siya muna magbuhat kasi bawal ako sa mabibigat. Pagkatapos ko magligpit dito, may liligpitin pa ako para exercise kapag kasi wala akong ginagawa dito sa bahay, parang ang tamlay ko. Kaya gustong-gusto ko talagang may ginagawa ako. Para na rin sa exercise sa buong katawan ko. Yan din kasi yung turo ng magulang ko. Mag-exercise ako para madaling lumabas si baby. Para pag nagle-labor ako, madali na lang lumabas si baby. Sa mga wala pang alam po dyan, 6 months na po yung tiyan ko, magsi 7 months na po ngayong April. At sa mga nagtatanong po kung nag-aaral pa po ako, opo, nag-aaral pa po ako. Yan kasi yung gusto ng magulang ko, yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Pre, kung saan masaya yung magulang ko, dun ako. Nagpapasalamat ako sa mga ganitong magulang. Na kahit may pamilya na yung anak nila, sinusuportahan pa rin nila sa pagmamahal. Ibigyan pa rin nila ng halaga. Kapag may ganito kang magulang, ang swerte-swerte mo, kaya nga ako ang swerte-swerte ko. Kapag kasi ganyan yung magulang mo na ganyan yung sitwasyon mo, napapahalagaan pa rin nila yung pagmamahal nila sa mga nagsasabi po dyan na hingi ako ng hingi sa magulang ko, ay hindi po ako humihingi sa magulang ko. Ako na po yung nagbibigay ng budget sa kanila para na rin po sa pang-araw-araw na pagkain nila. Kahit sa maliit na bagay, masaya na sila. Kaya pagtapos ko na maglinis ng mga gamit ko, sabi ko kay Jordan, itapon yung hindi na nagagamit. Dito na naman tayo sa gamit sa bag natin kasi ang gulo-gulo na ng bag natin. Marami kasi akong gamit na hindi ko na nagagamit dito, kaya itatapon ko na lang yung iba. Naman panoorin mo yung bag mo na panay basura na lahat. Kadalasan kasi ng mga laman sa bag ko, fake nail talaga. Yung mga pera kong mga coins dyan, nandyan talaga naiiwan sa mga bag ko. Pagkatapos kinukuha na lang talaga ni Manong Jordan kasi nga pinapambili niya niyang yosin niya. Sabi niya sa akin, iipon niya na lang daw pambili habang pala yosin. Ako ay naglilinis dyan, nagchat-chat pala yung ate ko. Kahit may kanya-kanya na kaming pamilya, nagkakamustahan pa rin kami sa isa't isa. Ayan, malapit na pala tayong matapos sa paglilinis dito sa kwarto natin. At dito na naman tayo sa computer ni Manong Jordan yung maglinis. Para lahat ng sulok ng kwarto natin malinis. Ako talaga sa kwarto maaliwala. Ayoko kasi sa kwarto na maraming rumi. Kaya gusto kong linisin lahat. Lapit na rin pala tayong matapos dito. Para lahat ng kwarto natin maaliwalas yung paligid. Masarap kasi humiga kapag maganda yung kwarto mo. Kakagaan ng loob. Katulad sa akin, buntis pa naman ako. Gusto ko yung maaliwalas. At ayan nga, natapos na nga tayo. Tignan nyo naman yung nalinis ko. Marami. Ang mga nagtatanong po kung bakit may jacket po dyan. Kasi po hindi pa po tapos yung kwarto namin. Ngayon po tapos na po tayo dito sa mini vlog natin. Thank you for watching. A day in my life as a 6 months pregnant. Kasi nga bagong gising tayo, maghihilamos muna tayo. Hindi talaga mawawala sa umaga yung paghihilamos, diba? Syempre bagong gising ka. Yan talaga yung unang-una kong ginagawa, maghilamos muna. Katapos kong maghilamos, yung mga gawain na naman dito sa bahay. Yung mga ginagawa ko lang naman dito sa bahay ay hindi naman mabibigat. Syempre bawal ako sa mabibigat kasi 6 months pa lang yung tiyan ko. Ayan, pagtapos kong maghilamos, ayan, nagpunas na muna ako ng mukha ko. Pagkatapos kong magpunas sa mukha ko, ayan yung mga tuwalya muna yung inisikaso ko para maganda na
naman silang tignan. Di naman talaga ako naglilinis dito sa CR. Kasi baka madapa ako dito. Kaya ito lang muna yung gagawin natin. Yung tuwalya muna yung asikasuhin natin para maganda naman silang tignan. Gusto ko kasi sa mga gamit ay ang maganda silang tignan. At ayun, sinabi ko nga kay Jordan na magsampay muna siya kasi bawal ako sa mabibigat. Kaya habang nagsasampay yung manong Jordan nyo, dito naman tayo sa kwarto maglilinis. Alam nyo naman guys na ito talaga yung inuuna ko. Kasi gusto ko talaga sa mga gamit ko ay yung hindi makalat. Mas komportable kasi ako pag hindi sila makalat. Mas maganda silang tignan pag maayos sila. Kaya mas inuuna ko talaga yung kwarto na to. Sa mga nagtatanong guys na kung malinis na ba yung labas namin, opo, malinis na po. Hindi naman kasi po kami burara ni manong nyo Jordan. Kaya mas gugustuin pa namin maglinis dito sa bahay. Ito yung the best guys. Pag gusto ko talaga yung pagkain, binibilhan niya ako. At pagkagising ko sa umaga, may pagkain ang nakahilata sa harap. Yung ang swerte mo na sa magulang mo, tapos ang swerte mo pa sa mapapangasawa mo. Uy, bless! Kaya sobrang blessed ako sa mga ganitong bagay. Naswerte na ako sa magulang ko. Tapos swerte sa mapapangasawa ko. Talaga ganitong swerte ka na hindi ka na talaga makakaalis-alis pa. Sobrang blessed talaga ako sa mga magulang ko na kahit may pamilya na kami, ay nandyan pa rin sila sa tabi namin. Na kahit nag-aaway kami ng mga kapatid ko, nandyan sila lagi nag-a-advise na mabuting asal. Hindi kami sinusulsulan sa anumang bagay. Pag mali ka talaga, ikaw talaga yung magpapasensya. Yan yung turo sa amin ni tatay at mama. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay, basta may pamilya ka, palakasan mo yung loob mo. Speaking of palakasin yung loob, tapos na pala ako dito sa kwarto. Ibahin natin yung kulay ng ilaw natin. Tapos kung maglinis dito sa kwarto, magja-jogging muna tayo. Syempre, kailangan natin kumilos para mapadali yung pagle-labor natin. Maglalakad-lakad muna tayo. At pupunta muna tayo dito kay mama. Sa mga hindi nakakaalam po, kapitbahay lang po kami ni mama. At binigyan niya pa ako ng pagkain ko. Na kahit daw maglalakad-lakad lang ako, kumain daw ako. At ito naman si manong yung Jordan na una pa sa aking uminom ng tubig. Parang uhaw na uhaw sa pagmamahal ko. Speaking of pagmamahal, maglalakad-lakad muna tayo buhat yung anak niya. It's Liga time! May pupuntahan pa kami guys. At ayan, pagkatapos ko ngang maligo, nakabihis na agad ako kasi may pupuntahan pa kami. Magbabayad nga pala kami ng kuryente ni mama. At ayan, habang hindi pa tayo tinatawag, umupo muna tayo dito. Magbabayad muna tayo ng kuryente ni mama, baka kasi putulan sila. Habang ako kinakausap ko yung babae dyan, ito si Martin, nagbibideo sa akin. Pagkatapos ko nga magbayad dito sa kuryente, kuha muna kami dito sa bank account namin. Kasi may babayaran pa kami. Pag kasi nagsusaldo na kami, mas inuuna namin yung mga importanteng bagay. Hindi kami nagwawaldas ng pera kapag hindi kailangan. Yan kasi yung turo ni mama sa akin. Habang tapos na kami sa lahat, bibili muna kami ng pang-ulam namin. Ito naman si manong yung Jordan, palagi na lang akong binibidyohan. At pagkakuha nga namin ng ulam namin, umuwi na kami. Dito na lang po yung video natin. Thank you for watching. A day of my life as a 6 months preggy. Ayan, tignan nyo naman bago akong gising. Pagkagising ko nga, nagtimpla na nga agad ako ng inumin ko. Parang hindi pa ayos yung katawan ko dyan kasi bagong gising nga lang ako. At pagkatapos ko nga uminom ng aking inumin, ayan, nagtrabaho na ako. Para exercise na rin kasi bagong gising tayo. At pagkatapos ko nga uminom ng aking inumin, inuna ko muna tong yung mga kalat dito. Para mas okay silang tignan. At pagkatapos ko nga yan, marami pa kaming gagawin. May pupuntahan pa kami, kaya nga minadali ko na. Pagkatapos ko nga ipunin yung basura, sinabihan ko nga si manong yung Jordan na itapon muna, baka kasi makalimutan. Para maging maganda naman yung kwarto namin, maging malinis na. Yang basura nga pala, kagabi lang yan. Kasi kami ni manong Jordan nyo, panay kain kami. Kaya pagtapos na itapon ni manong Jordan nyo ang basura, naglinis na ako dito sa kwarto. Kasi hindi magandang tignan pagkagising mo sa umaga ang kalat ng kwarto. Kaya mas inuuna ko talaga yung kwarto namin. Pag kasi natapos mo ng mga trabaho mo dito sa bahay, nakakapahinga ka na ng mahaba. Kaya mas inuuna ko talaga yung mga importanteng bagay dito sa bahay. Kaysa naman gala ka ng gala, mas mabuti na lang dito ka sa bahay. Makapaglinis ka na, iwas ka pa sa chismis. May lang po, joke lang po. Pero mas mabuti talagang malinis ka sa loob ng bahay. Mas mabuting dito na lang ako sa bahay. So ngayon guys, wala na tayong grocery dito ngayon. Ayan. Wala nang laman yung mga grocery natin. Tapos dito sa ref namin, wala na ring laman. Yan o. Yan. Bibili na lang kami ngayon, mag-grocery kami.
Speaking of grocery, mas nauna pa sa akin si mama. Nauna kasi si mama sa akin. Nagpa-drive kasi siya kay Mark. Sabi niya sa akin habang ako'y naliligo pa, mauna muna siyang maninda. Pagkatapos pagka-uwi niya, minalimutan siya. Kaya sa akin niya na lang pinabili. Kasi sabi niya, pupunta rin daw ako sa palengke. Para isang dating na lang daw sa bahay, kukunin niya na lang. Ayan, rinig na rinig nyo naman si Kuya Mart nyo kumakanta pa. Tapos, nakita niya dito yung tropa niya. Habang ako'y bumibili dyan, sila naman niya nagkwekwentuhan. Sabi ko sa tropa niya, isama niya sa vlog. Ngunit, kalalaking tao, nahihiya pa. Kaya sabi ko sa kanya, wag mong pilitin pag-ayaw. Kaya binidyoan ko na lang kanina dito yung tumatawa sila. Habang sila ay nagkwekwentuhan, ako naman dito, hindi mapakali sa aking hinahanap. Tapos yung hinahanap ko pala, nandito lang pala sa cashier. Tapos sinabihan ako ni Manong Jordan na maghanap daw ako ng mga chicherya niya. Burrito niya kasi yung mga ganyan. Bibili tayo ng dalawa-dalawa lang. Hindi kasi sapat yung budget natin. Kaya sinabihan ko na lang siya na mapunta na doon sa cashier. Mabayaran na, kaso nga lang, tawa pa siya ng tawa. Ayan nga lang, binidyohan ko nga lang sila kasi nga nahihiya yung tropa niya sa camera. At ayun, pagtapos nga nila maglambingan doon sa market, umuwi na kami. Para mailagay na rin yung mga napamili namin. Kitang-kita nyo, mas inuuna pa ni Manong Mart yung snack niya. Kaya ako dito ako sa mga juice ko kasi nga, ito yung paborito ko. Kasi bawal din ako sa mga soft drink kasi may UTI ako. Kaya iwas-iwas muna tayo sa mga ganyang paraan. Kasi nga buntis pa tayo. Juice muna tayo ngayon. Bawal tayo sa mga bawal sa atin. Baka kasi pagalitan tayo. Habang ako ay naglalagay dyan si Kuya Mart nyo, ayan, pa-video-video lang. Pag kasi ako bumili ng juice, pinupuno ko talaga yung ref namin na kahit gabi, umiinom pa talaga ako ng ganyan. Hinahanap-hanap ko talaga yung mga ganyang inumin. Kaya 2 box talaga yung binili ko para puno talaga. Matagal na rin maubos. Mga ganyang paraan talaga, binabudget ko talaga yung pera ko para pang gastos-gastos. Kaya pagkatapos nga namin dyan, may pupuntahan pa kami kasi tapos na kami sa lahat. Ay, kuya. Hello. Anong meron? May mangga tayong dala ngayon dito sa kanila. Ay wow. Napakasarap niya na. Bibisita tayo dito. Dito tayo kakain. Oo, walang problema. Nagluto na nga ako para sa inyo dito eh. Kaya tignan ang niluluto. Ayan, pumunta nga kami dito kay Kuya Dabi. May page din po siya, Dabi TV. At maya-maya kakain. At dito na lang po magtatapos yung video ko. Thank you for watching.